Ano ho ang inyong reaksyon? Gaano ho ba kahalaga itong naging rekomendasyon ng Quadcom sa isinagawang investigasyon hinggil nga dito sa war on drugs? Una, kinikilala namin na ang Quadcom ay hindi naman prosecutorial or even investigative body na kumbaga kahalintulad ng ICC. Pero yung rekomendasyon niya na maghain ng kaso ng crimes against humanity, ito yung pinakauna na pagkilala ng isang government agency, office or tribunal na may mali noong panahon ng war on drugs. Idikit ko dito sa DOJ, so far, ang investigation kasi ng DOJ, noong 2020, nagsimula siya ng investigasyon ng parang paisa-isang murder, paisa-isang patayan. Ngayon, ang sinasabi na ngayon ng gobyerno, may sistematikong pagpatay pala na naganap. Kinikilala namin ito at tingin namin, sabi ng legislative, tingin namin itong mga matataas na taong ito ang may kasalanan. Ultimo, papatak ito sa Department of Justice na ang tamang prosecutorial agency para makatungtong naman ito sa korte kung sakasakali. Pero ito pong rekomendasyon nila, how does this affect yung ICC investigation? It does not affect the ICC investigation. Again, this is not the proper prosecutorial agency. Kumbaga, yung recommendation nila ay nanggaling sa isang legislative inquiry in aid of legislation or oversight. Ang mas importante siguro or ang mas tututukan ng ICC kung sakasakali ay yung medyo kumbaga kakumparahan niya. Ang Office of the Prosecutor ng ICC, ang parang equivalent niya dito sa Pilipinas would be the Department of Justice. And so, the findings of the Department of Justice, eventually, after, as Yusek Andres says, after its, thorough investigation, then saka makikita yan ng ICC. Pero signifikante ito na, kumbaga departure from policy, kung dati ang sinasabi, ang war on drugs, nakatulong, ngayon sinasabi na natin, maraming namatay at yung polisiya mismo ay mali. Sabihin na po natin, attorney, na yung mga congressman na nagsasabi nun ngayon. Opo. Kaya lang, hindi sila yung prosecutorial agency. But then again, attorney, dahil po doon sa mga lumabas na mga testigo, dahil po sa war on drugs, ay maaari ho ba na gamitin o tawagin o isubmit yung kanilang mga testimonya sa Quadcom sa ICC? Yes. Sabi nga namin, nag-monitor na itong ICC ng Quadcom revelations. May hawak na yan na transcript o mismong video nitong mga Quadcom and even the Senate investigations. They have taken note of the information, but again, it's a different matter altogether before they can take it as evidence. Opo. As of now, proof yung mga sinabi nila na sinabi, for example, ni Duterte na siya ay may kasalanan. Proof ito na sinabi ni Rowena Garma na merong reward system and so forth. Pero kailangang matest kung totoo nga ba yung sinasabi nila. At dito tayo papasok sa pagsinsin ng ebidensya. Attorney, para po sa inyo, doon sa hinaba-haba ng Quadcom investigation, alin ho doon ang maaaring gamitin ng ICC? Una, ilinaw natin na ang stage ngayon ng ICC ay determination of who is most responsible. May umamin sa ICC. They can really take note of that. The determination of who is most responsible depends upon the evidence and upon the admissions of the parties themselves. Si Rodrigo Duterte umaamin na siya ang may bahala, siya ang may responsibilidad sa legal and illegal actions or conduct resulting from the war on drugs. Importante din yung parte ni Rowena Garma na sinasabi niya na merong rewards system, merong tinatawag na inducement o encouragement dun sa mga tao na pumatay. At umulit, hindi lang si Presidente Duterte, pati even si Bongo and even Senator De La Rosa, sinasabi nila na dapat naman talagang nanlaban or dapat naman silang pumatay itong mga pulis. Okay. Yung ganitong rhetoric is important in the context of crimes against humanity. Sino ang quote-unquote nag-utos o nag-engganyo sa mga tao para pumatay. Maraming salamat, ICC Assistant to Counsel, Cristina Conti.